Magandang araw mga bata! Narito ako ngayon upang magbahagi ng isang napakagandang kwento na tiyak akong kapupulutan nyo ng aral. Pero ako muna ay magpapakilala. Ako nga pala si Ate Tin, isang work immersion student mula sa paaralan ng Arimbay High School. Bago tayo dumako sa aking kwento, mayroon lamang akong dalawang katanungan mga bata. Handa na ba kayo? Magaling! Kayo ba ay may mga alagang manok? Wow! Naniniwala ba kayo na maaaring makalipad ang manok ng napakataas? Magaling! At dahil dyan, ang aking kwento ay pinamagatang Kamangha-manghang si Daisy. Ito ay isinulat ni Leona Ingram at Noziswi Herrero at iginuhit ni Sia Masuko. Nahatid sa atin na Let's Read of the Asia Foundation. Tara na, simulan na natin! Noong unang panahon, sa isang maliit na bukid, malapit sa isang maliit na nayon, may nakatira na isang maliit na manok na tinawag nilang Daisy. Kapag lumaki ako, gusto kong lumipad ng mataas, mataas sa kalangitan, sabi ni Daisy. Ngunit pinagtawanan lang siya ng ibang mga manok. Munting Daisy, maaari nating ipagaspas ang ating mga pakpak, subalit hindi natin kaya lumutang, ang sabi ni Inay. Hindi susuko si Daisy. Araw-araw ay nag-e-ensayo siya ng mag-isa. Pinapapasok ang mga pakpak. Flap, flap, flap. Sasapakin niya ang kanyang mga pakpak, ngunit hindi niya maiangat ang lupa. Kakaiba ka, sabi nila. Hindi na kami makikipaglaro sa iyo kahit kailan. Habang siya ay nag-e-ensayo, iniisip niya na siya ay lumulutang at pinapanood ang ibang mga manok. Iniisip niya na nalagpasan niya ang mga maya at swallows. Ayos! Ang sabi ng mga ibon. Ang manok na nakakalutang. Kaya, flap, flap, flap. Araw-araw ay i-flap ni Daisy ang kanyang mga pakpak. Ayaw ko nang lumipad! Iyak ni munting Daisy sa kanyang ina. Tama nga sila, hindi ka katulad ng ibang mga manok. Ayaw nilang lumipad, pero ikaw gusto. Kaya mo yan, ang sabi ni Inay. Aangat siya sa lupa, ngunit muling babagsak. Kinabukasan, inakyat ni munting Daisy ang manukan at pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak. Lumutang siya at pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak nang biglang tumawa ng malakas ang ibang mga manok. Ha ha ha! Sinabi namin sa iyo, hindi makalilipad ang mga manok. Ngunit, kinabukasan, umakyat pa si Daisy ng mas mataas pa rin, hanggang sa tuktok ng rondavel. Flap, flap, flap! Si Daisy ay nag-flap ng kanyang mga pakpak. Lumutang siya sa hangin at pinagaspas ang kanyang mga pakpak. At pagaspas ng kanyang mga pakpak nang biglang patuloy siyang lumilipad. Ang hangin sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay lumakas at siya ay lumipad ng paitaas. Ang mga maya at lunok ay nagsabi, "Kamangha-mangha, isang lumilipad na manok." At ang iba pang mga manok ay nais na maging katulad niya. Sinabi nila, "Oh Daisy, nakakagulat ka." Tapos. At dyan nagtatapos ang aking kwento na pinamagatang Kamangha-manghang si Daisy. Kaya mga bata, magtiwala lamang kayo sa inyong mga sarili
muli dahil may kakayahan kayong taglay na hindi kailanman mapapalitan ng kahit na ano paman. Palaging tatandaan na ang unang hakbang ay simula upang makamtan ang inaasam na pangarap. Kaya huwag kakalimutan na mag-follow, like at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako si Ate Tin. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!